Parang itigil ang pangarap. First of all, congratulations sa the entire cast and of course the people behind the program. My question is for Zethan. Hi Zethan, magandang hapon. Of course, everybody knew you parang una bilang singer. Now, tuloy-tuloy parang mahal ka ng project sa acting. So, we wanted to know, ikaw ba ngayon ay maka-acting na or maka-music ka pa rin? Wow! Next question, ang hirap. Wow. Siguro po talagang natututunan ko pong mahalin yung pag-arte. Kahit na before, lagi ko po itong sinishare dati na isa po siya sa greatest fears ko kasi mahihain po talaga ako nung bata. Ngayon po, medyo siguro po after all ng experiences sa life and yung mga encouragements na nare-receive ko from the people na I value the most, talagang na-boost po ako and mas nag-grow yung passion ko for just art itself. And I know na with singing po nandun pa rin yung pag-arte kasi you know, you have to sing with emotions and di naman po lahat ng kanta parang nakaka-relate ako. Pero dahil po it's art, part po yun yung pag-arte. Kaya feeling ko po ever since nandun talaga siya sa heart ko and mas nag-fire up po siya nung talagang nasabak po ako sa pag-arte. And lahat po ng mga nakatrabaho ko ever since, meron po silang na-impart sa akin na kung bakit mas na papamahal po ako sa pag-arte. So, nandun pa rin po yung pagkanta. Mahal ko pa rin po yung pagkanta, pero ngayon, pareho na. Pwede ba yung magmahal pa? You can do both here in Maka. Yes! Opo, here in Maka actually po, makakakanta, makaka-arte. Pero how does it feel that you're given this role? Of course, it's a JMA Public Arts program. How does it feel that you're given this program? Thank you, Lord. Talaga po. Kasi, wow. There's so much trust po. Hindi lang sa akin, but sa mga co-actors ko po, lalong-lalo na considering na mga bata pa po kami and ako po bagong-bago sa pag-arte. Yung napakalaking tiwala po na naibigay. May kasama siyang pressure pero nandun din yung pagpapasalamat sa paniniwala nila sa amin. So, I'm so grateful po and super blessed to have all these people walk with me in this journey of discovering more about myself sa career po na to. So, sobra po akong grateful. Yeah. For my last question, why do you think people of all ages or all generations should watch Maka? So yung perspective. Dahil makaka-relate po talaga sila. And maybe, lagi naman po yun yung sinasabi natin, makaka-relate kayo dito guys sa story. But I think it's really true. Kasi kami po mismong mga gumaganap dun sa mga characters namin. Kahit kami po, we found similarities, so many similarities po with our characters. So I believe na it only proves na totoo yung storya na ibabahagi namin, which is talaga na-experience ng mga tao. And especially po nowadays na hindi siya yung, siguro mas nandun po kami, we want to push ourselves to relate to people talaga po. So talagang totoo, makaka-relate kayo. Dahil lahat naman tayo may pangarap tayo sa puso natin. And alongside with that dream, merong mga struggles and challenges na yun po yung sigurong may babahagi namin sa inyo na based on a true story. Based on true stories, rather. Yeah. Thank you and good luck. Thank you po. Thank you so much, Stephanie, for answering that question. Grabe. Na-inspire talaga akong mangarap. Hindi ko naintindihan yung 8. Ito na. The next question we have from... Yung question ko for Marco. Hello Marco, kumusta? Tuloy-tuloy kay Ash. Ano yung pakiramdam mo na
makasama mo siya ulit sa serye na. Kasi tuloy-tuloy yung Yes po. Actually, super happy po ako. Pero talagang as time goes on, marami pa rin po ako na-discover kay Ashley. Kasi yung character niya po dito, and if you guys don't know po, meron po kami ginagawa rin movie. Pero ang natuklasan ko rin po kay Ashley is kung paano niya i-differentiate yung roles niya from other series, other shows. Dito sa Maka po, talaga pong every time na pupunta po ako sa set ng movie po namin, iba yung aura niya. Tapos every time naman na dito po siya sa Maka, nakikita ko na even off-cam, yung character po is nagsistay po sa kanya. And nakakatulong po yun, of course, to connect with each other. Kasi nakakakuha po ako ng energy. And of course, for sure naman po kami lahat, nagkakakuhaan po kami ng energy. Kaya sobrang gaan po sa pakiramdam na sila po yung magiging katrabaho. Ito, Marco, syempre bagong character dito. So, ano sa paligid mo yung dapat i-look forward sa character mo? Ano ba yung bago and something fresh about this Maka? To be honest po, nung nag-shoot po kami ng Maka, medyo iba yung tingin ko sa character ko nung una. Pero nung after nung first day po namin, may mga nadagdag. And ito po yung na-realize ko rin kay Marco Reyes. I-share ko rin po sa inyo na, kumbaga, nasabi ko po na si Marco Reyes is medyo nerdy, medyo may pagka-observant, pero may exception po yun. Kasi pagdating po sa love interest ni Marco Reyes, which is si Zeph po, talagang nag-iiba siya. Kumbaga, naipapakita ko na talagang para sa crush ko, gusto kong ipakita yung best self ko, gusto kong ma-impress siya. So yun po yung na-discover ko kay Marco Reyes. And sa mga abangan naman po for Marco Reyes, syempre yung conflict din po niya with his family. Kasi yung passion po niya for music is, mahal na mahal niya po yung music, pero ang isang hindrance lang din po sa kanya is yung family niya na hindi siya sinusuportahan. Pero of course, with the help of Maka Barkada, magkakatulungan po kami na ma-discover po ni Marco Reyes na talagang ipagpatuloy kung saan po siya passion. At ito, karamihan ng mga kasamahan mo is parang technical new sa industry, sa acting. Pero ikaw, syempre, bata pala nakikita ka namin umarte. Ikaw ba, marami ka na nakatrabaho sa industry at saka simula pagkabata. And so far, ano yung mga natutunan mo simula pagkabata na pwede mo ma-share sa mga kaidaran mo? Kasi, syempre kahit pa paano, medyo patikan ka na dito. Hindi naman po, parang, kumbaga, I believe na life is continuous learning po. So, hindi naman po, tingin ko, marami pa rin po ako matututunan kahit sa kanila. Pero, kasi ngayong magkakasama po kami, feeling ko parang, ang gagaling po nila, nagagampanan po nila yung mga roles na kung paano po talaga nila dapat gawin. And nakaka-relate pa rin po ako sa kanila and marami pa rin po ako natututunan. Pero, of course, syempre, yung siguro mga lesson over time po na napagdaanan ko na dahil gaya mo na sabi niya, medyo matagal na rin po ako sa showbiz. Kumbaga, medyo na-build ko na po yung approach ko when it comes to acting. Na, yun nga, to set a different version of myself off-cam and sa work ko. Kasi, minsan, dahil po sobrang close na po namin, nabuo na po yung bonding namin, may mga times na baka nakakalimutan po namin na nag-work po kami. So, ayun lang din ang parang maibabahagi ko sa kanila is to be aware of everything, to be aware of the role. And kapag ka sinabing on-set, kapag sinabing action, mag-iiba talaga yung character and yung mga nuances po, mas magiging related po talaga sa kung sino po yung character na ginagampanan po namin. Thank you, Marco. Congratulations. Thank you po. To be young and in love, ang sarap talaga maging bata. Yes, next question we have. O nga. Good afternoon. Question po kay Sir Romeo Sarmenta. Sir, good afternoon. Afternoon, sir. I understand you also teach in real life. Yes, sir, I do. Could you share a bit about that? Para nasa kalaman na lahat, ano yung tinuturo, saan tayo natuturo? I teach in Trinity University of Asia, all levels of college students in the Department of Media, Arts, and Communications. So, yung mga nagme-major ng broadcasting, tsaka nagme-major ng comms or communication, meron sila mga subjects sa akin.
from first, second, third, and fourth year, depending on what's assigned to me for the sem. So I started teaching 2019, right before the pandemic, and then through the pandemic, no online classes, which is the most difficult for students and also teachers alike. And to this day, so I teach every Saturday. I start this sem, my schedule is from 9 in the morning until 9 in the evening. In relation lang, no? Kasi paano mo, yung journey na yan, paano mo nadala dito bilang survey? May mga pinasok ko ba ng experience mo doon sa real life as a teacher, as dito sa role mo? Ang similarity namin ni Survey, hindi ako gumagamit ng blackboard. Wala akong projections, wala akong slideshow. I have a very dynamic class. I insist on a discussion throughout the class. Ayoko rin ng 3 oras na lecture kasi nakakapagod yun, patay ko aantukin. So, 1 hour lecture, second hour usually is an activity, and at the third hour is we talk about what they got from that lecture and paano kami mag-move forward to the next topic. Parang hindi mo sa senior ka na rito sa mga kasama mo, karamihan dito. Ako yata pinakamatanda dito eh. Anyway, yeah. Oo. Ano lang masasabi mo dito sa mga kabataan? Si Tita Carmen, anak ko yan. Dito sa harapan natin, mga kabataan na katrabaho mo dito sa show, marirelate ka ba? May masasabi ka ba tungkol sa kanila? No, I am, to be honest, not because they're all here. I am so pleasantly surprised. Number one, I found out during the first day, during our photo shoot, na first time nila magkakasama together. And usually, yung mga ganitong edad, medyo may testing ng waters pa yan. Sa panahon namin, ang tawag doon pataas ang ihi. Di ba? Titignan nila kung sino ba yung mas dapat alpha, beta. Ewan ko kung ano yung mga nagsasabi ng mga tao yan. But I was so pleasantly surprised to see all of them getting along well. I see all of them supporting each other on the set. They're very close together. They're serious with their work. And because of that alone, taas ang respeto ko sa kanila. I look forward to going on set every time because I know I'm working with kids who have put their heart and their efforts in the right place. That's all from me. Salamat, sir. Thank you. So much to learn from... So much to learn from the words of Mr. Romnick, sir. Kay Miss Mary Ann or Ibangus Girl. So nakilala ka kasi bilang social media influencer. Tama ba? Yan. So anong feeling mo ngayon na hindi ka na lang influencer or social media influencer kung hindi isa na ring actress at meron ng TV series? Thank you po. Good afternoon. So, ayun po, hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito na po ako sa GMA, sa Sparkle. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng aking mga auntie at uncle, which is yung mga supporters ko po. Dahil dun po kahit ako, nagsimula din po sa nangangarap lang din na nagsimula sa tindera, tumutulong po sa family ko hanggang sa sobrang kapos po ng buhay namin. Naisipan ko pong mag-live habang nagbebenta at dun po nakilala and I'm so grateful po sa mga supporters ko. Yes po, hanggang ngayon pa rin po, hindi ko po iniiwan yung pagbebenta ng bangus kasi naniniwala po ako. Dahil doon po ako minahal ng mga tao sa pagbebenta hanggang ngayon. Kahit pag-uwi ko po ng November sa Capiz, magbebenta pa rin po ako. Kaya bili na po kayo Marami ba yung mga bumibili sa'yo mula nang naging, of course, dumami yung followers mo? Napansin mo? Yes po, kasi dati, isang araw, yung kinikita lang namin 3,000. Tapos nung simula pong nag-live ako habang nagbebenta, umabot na po 15K, half day, gano'n. Pero ito din, paano mo ngayon nababalanse ang pagiging social media girl mo sa pagiging, of course, pagiging artista na?
So, ayun po, hanggang ngayon, nag-a-upload pa rin po ako. Minsan, nagtitake lang po ako ng mga videos ko pag nasa copies, tapos ina-upload ko lang po pag nandito na ako sa Maynila. Kasi, ano po, parang mas minahal po ako sa pagbebenta. Pero, sinusupport din naman po ng mga fans ko hanggang dito sa pag-a-acting. So, minsan, mga behind the scene po, ina-upload ko at nagugulat po sila. Marami pong nakakaano, si Bangus Girl, artista na, ganun. Tolak na lang. Sa tingin mo, bakit ikaw ang napili ng GMA or ng GMA News na maging part ng MACA? Tuntig na napakaraming mga influencers din na masasabi natin sikat, maraming followers. Ano ang meron kaya sa'yo? So, first of all, I'm so grateful na nakabilang po dito sa MACA kasi hindi naman po lahat nabibigyan po ng chance na mapabilang po dito. Siguro po yung pagiging charming ko po. Ayun po, very cute. Thank you po, ate. Palagi po kasi ako nakasmile. Tapos parang hindi, yung karakter ko po dito, parang ako lang din po sa palengke. Palaging nakasmile, madiskarte, ganun po. Okay, thank you. And bonus question na lang, para kay Ashley at saka kay Marco. Alam ka, nagtitrending palagi. So, how do you feel na from your first series, ito nabigyan kayo ulit ng bago? Grabe po, super thankful and blessed po sa Sparkle GMA Artist Center and of course po sa GMA Public Affairs since this is our second show po after Black Rider together ni Marco. Ayun, really grateful po and super excited po na, and super excited po ako, ang lakas na boses, super excited po ako na maipalabas po yung show namin. Of course, since while watching po actually, naiyak po ako kasi na-realize ko while watching na this show is about dreams, and while watching, na-realize ko na kami mismo, every single one of us here now, we all have our own dreams, and katulad nung sa show, katulad din po dun sa show, habang kinakamit namin yung mga pangarap namin sa show, kinakamit din namin yung mga pangarap namin sa totoong buhay. And I hope malaki po yung impact nito sa mga viewers, hindi lang po sa Gen Z, kundi rin po sa lahat ng taong may pangarap. And yun po, super excited and sana tuwang-tuwa po yung mga fans po ng Ashko na nabigyan po rin kami ng another chance to work. So, ayun po, first of all, very thankful po kami and blessed. Kasi sa Black Rider, parang sobra na po yun sa parang hinihingi namin dahil nabigyan po kami ng opportunity as mag-love team. And I feel like dahil din po doon, kaya po kami na-launch as love team. Kaya yan, maraming salamat po sa News and Public Affairs, sa Sparkle GMA Artist Center. Sobrang pagbubutihan po namin to. And of course, sa lahat po ng mga fans namin, talagang wala naman po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. I'm really excited lang po ako and happy to work with her kasi she's very open po when it comes to work. Kumbaga, open po siya to improve, open po siya na, kumbaga, masabi kung ano po yung mga, kumbaga mag-criticize na namin ng isa't isa kaysa sa iba pa po manggaling. So I'm really happy po about that. And dito naman po sa MACA, with the help of the Barkada po, talagang mas lalo pong tumitindi yung relationship namin lahat. Sobrang saya po, nagkakatulungan po kami. And yun, sa Gen Z po, I feel like mas makaka-relate din sila. And I'm really happy na nakaka-relate din po sila sa, yun nga, sa pagiging love team po namin. Dahil yun naman po talaga yung goal namin is to be genuine sa isa't isa. And of course, to the fans, gusto po namin i-build yung trust sa kanila and masaya po kami na nagagampanan po namin. Thank you so much, Ms. Rose Garcia of PEP. Now, for the next question, may we request Ms. My question is for Sean because this is your first time playing a content leader, so may challenges ba on yung kind of playing in the series? Yes, thank you. Hello, good afternoon everyone.
Yeah, first. Hindi naman talaga first. Pinakauna talaga kasi nagkasama kami ni Marco sa Daig. Tapos binubuli ko rin siya doon. Super quick lang kasi nun, parang 1-2 episodes lang. Tapos parang nagkaroon ako ng interest na parang, ay, masaya rin pala maging kontrabida. Parang okay naman pala. Tapos luckily, thank you dahil sa GMA, dahil sa Sparkle, sa Public Affairs, nagkaroon ako ng chance to explore that kind of character more ngayon dito sa Mama na maging kontrabida nga kasi usually ginagawa ko role lagi ako yung nakakatawa, ako yung maligalig, yung mga ganun. So something na ito, very new sa akin. So siguro may challenges talaga kasi di ako sanay eh. So I had to parang maghanap pa ng other references kung paano ba. I really had to research about or look at other videos or movies sa mga character na very similar to this. So, tsaka paminsan kasi pag nasa set, lalo na pag di pa kami ma-action, minsan lumalabas yung pagka kulit ko na di naman dapat, parang dapat very maangas lang ako eh. So yun talaga yung naging challenge ko. Pero eventually, dahil naman sa kanila, nag-rehearse kami dahil nga sa parang to, they made me feel comfortable to be bad. Kasi medyo na-awkward din sa akin na maging parang sasampakin kita, pre. Ang close natin tapos sasampakin kita. Parang pinigyan naman nila ako ng go signal na gawin yun. So super thankful to everyone that I'm working with. Ang second question is, naniniwala ka ba na may rason kung bakit naging bullying isang tao? And in your perspective, how do you stop bullies? Very, when it comes to bullying, I believe naman talaga na there are reasons kung bakit gano'n. I mean, not all. May iba talagang pinanganak na lang na medyo masama yung ugali. Pero ang importante lang is something na sinasabi ko rin nung time about this is that alamin mo talaga yung kwento ng tao. Like lahat may backstory, lahat may pinagdadaanan. So it's just important to be nice to people. So, how to stop bullying, I guess, I can't give you an answer talaga to stop bullying. Pero just treat everyone with kindness kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. And by treating people with kindness, you're paying it forward. You're spreading positivity. And I guess that's a way to stop bullying. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sean, for that message. Now, may we call on Mr. Don Sermino of Abante and... Hello, actually, ganyan po. Ayan, siyempre tatanungin ko yung mga young generations, the life of Charmaine. Lipat lang ako. Tina, and so, of course si Romy. Kanina kasi di ba, siyempre nakikita niyo sila mag-perform, di ba? Parang how time flies, parang noon ganyan na ganyan kayo, no? So, ano ba yung nakikita niyong difference niyo noon sa kanila ngayon? Start muna tayo kay Mr. Lovely himself. Sige, puro Lovely. Romy, ano yung nakikita mong difference nung time niyo sa kanila ngayon? Wala kami social media. Ayun. Number one, we were not open to faceless comments. Kasi ito sinasabi ko sa lahat, yung mga batang to, masyado silang susceptible to bashers, to negative comments, and gustuin man natin o hindi, it affects them. And that's the sad part because none of these matter. Sorry, I'm not trying to sound irreverent or anything. Pero yung panahon namin, people are brave enough to come to our face and say they don't like us. Yes. And I appreciate that. Kasi, alam mo yung ginagawa mo at alam mo yung sinasabi mo sa akin at hindi ka natatakot. So that's really your opinion and I can respect that. Pero yung ngayon nang nangyayari sa social media, may mga nagko-comment para lang may masabi. And they bash people they don't know anything about or they have never worked with or have never met. And it affects them. Ako as a parent, I hate it. Naawa ako sa mga anak ko pag nakakatanggap sila ng gano'n. And I don't think that they're supposed to be subjected to it. Especially now na may mga batang nalalove you. Ako, ang dami ko nakapareha. And the longest one was Cheryl. Charmaine here is a witness na pag merong napapalapit sa akin o naging kaibigan kong babae, inaaway ng fans namin ni Cheryl.
isa na siya doon. Sa mga nakaya na chef. But then again, I can always go to the fans and say, huwag niyo mamayin ng tao kasi wala silang ginagawang masama. And they make themselves accountable for what they do. Pero online, walang pangalan, walang muka, hindi totoong personality, paano mo babalikan? Diba? So, that's one of those big differences. Wala kaming social media. Okay, ituloy ko na rin bago sumagot yung iba. What advice would you give sa kanila ngayon na pwede mong ibigay? Yung natutunan ko, kilalanin mo yung sarili mo. Kung ano yung pinakamagandang version mo para sa'yo, yun ang i-pursue mo. Kung ano man ang sabihin at paniwalaan ng ibang tao, labas ka na ron. Basta gawin mo kung sino ka and be happy with it. Siyempre naman the victim. Ayan, na nabiktima rin ng ganyan. Siguro, kung nag-artista ako sa panahon ganito, siguro hindi ako natuloy mag-artista based on like social media and criticisms. You know, during our time, I had time to grow, time to develop talent in That's Entertainment. Correct. Diba, parang Kuya Germs gave us the venue to discover what we were good at. And we weren't made fun of, parang we were given the chance to just develop our whatever skills we had. Okay lang magkamali, parang walang nagbabash sa amin online, walang ganun. So I'm very grateful for that. So, tuloy na rin natin, advice na rin sa kanila. You guys are so talented. Just believe in yourselves. I'm at all with you guys. I'm looking forward to working with you guys. So, talent pa rin tayo. Of course, Tina. Alam mo, malaking pasalamat. Medyo hindi ko nakikita si Tina. Maliit kasi ako. At saka nakaupo ka. Hindi, sa akin naman, laking pasalamat na talaga naman panahon namin ng That's Entertainment. Hindi uso ang internet. Oo, hindi uso pa ng mga panahon. Oo, ganun na kami katanda. Oo. Hindi, talagang hindi uso ng mga panahon natin ng internet. So, malaking bagay yun para sa amin. Yun nga lang, medyo, kung si Charmaine naaaway, ako rin naman din, ganun din Ay, ako. mga witness kami doon, syempre. Maraming witness sa mga panahon na yun. So, Huwag pa ba natin kung wag na. Tapos na yun. Ah. Naikwento lang. Kasi Yes. na-open up kasi yung sa mga love team na yan na inaaway-away. Tapos yung mga fans. Ang nakakatuwa lang kasi ng mga panahon ng namin, yung mga fans, parang nahihiya sila. So siguro sobrang excited o yung excitement Pag-idolize sa inyo. ng mga fans noon. Pagka nakikita nila yung mga artista, kasi nga di ba wala ng internet, hindi ka nila talagang nakikita sa mga shopping mall or nakikita ka lang nila talaga sa TV. So yung mga fans natutuwa sila, yung talagang autograph naman. So hindi ka pwedeng magsuplada, hindi ka pwedeng magsimangot, kailangan ka nakangiti. Kasi pagka nakita ka nila nakasimangot, ayan, dyan nagsisimula yung masyadong naman nito, ganyan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, napakadali, konting galaw mo lang, social media na. So parang wala ka ng privacy. Noon kasi parang may privacy pa ng mga panahon natin. Ngayon kasi talagang konting kibot lang nasa social media na. So para sa akin, gaya nga ng sabi ni Romney, kung ano yung gusto nyong gawin, alam nyo wala kayong matatapakang ibang tao kung ituloy nyo lang kung ano yung mga pangarap nyo. Yun ang advice mo sa kanya. Ituloy ka na. Itinuloy ko na rin. Si Tina naman ang witness namin ang lahat. Actually, dati mga artista na parang reporter lang ang medyo nila eh. Kasi yung mga kapwa-artista, hindi naman sila gana. Anyway, balik tayo. Hi, good afternoon po sa inyo lahat. Baby nila ako Talaga dyan. Oo, pinapanood ko sila. Ikaw ang last. Ikaw lang na ba ang mga huling na? Maglalabasa pa ba tayo ng year nito? 1990... Oo. 1992 ako, 31 years ago. Ako lang, Kuya Don, ang nakita ko lang, na-observe ko lang, yung difference namin nung araw sa ngayon. We were able to hone
and develop our talents live on TV. Live namin ginagawa yung training namin. Kasi ngayon, ang kagandahan, meron ng pre-training may mga workshops na, may mga ganun na, hindi kagaya nung araw na live on the spot kami, training ni Kuya Jerms kumanta, sumayaw, umarte, mag-hosting, mag-newscasting, lahat na pinasok namin. Yun lang yung difference na nakikita ko. Well, sa ngayon, ang dami ng tools, ang dami ng ways to develop talents. So, yes, itong ating mga kabataan ngayon, ibang-iba yung generation, ang layo. Kita-kita ko yung difference, you know, the way we think, the way they think. Ibang-iba nga sila mag-usap yung lengguwahe nila Minsan nakikinig ako, sabi ko, ano daw? Ano ba yung pinag-uusapan? Ano yung mga alien na sa'yo na yun? Maraming mga Ay, oo. Tinatanong ko talaga sila. Kasi yung last din na pinanggalingan kong show is Love Is yung Kailin and Mavi. Puro kabataan ito. Anak ko si Marco doon, sila ni Kailin. Naguguluhan ako sa mga dialogue ng mga kabataan kasi ibang-iba. So, yun lang. At ituloy ko na rin sa advice. Ipagpatuloy nila yung ginagawa nila. Ako, based on my experience, love your work. Yun ang ikatatagal ninyo sa industriya. Kung mahal niyo yung ginagawa niyo. Kasi kahit mawala kayo, humintuman kayo, pero kung talagang mahal mo to, babalik mo. Para tumagal. Mahalin ninyo yung ginagawa. Ang ganda ng mga advice mo sa kanila. Invite pa rin talaga. Pero may second question pa kasi ako. So, para sa inyo pa rin apat, if you can go back in time, ano yung gusto niyo sana meron kayo noon na meron sila ngayon? Meron sila ngayon na wala tayo noon. Ano sana yung gusto niyo? Ay, naku, meron! Naisip ko bigla. Filter. Filter! Oo. Kasi walang filter ng araw. My God, naman kami yung makeup namin. Yun na yung konting ilaw lang naman. Ito ganun na kayo ng araw, di ba? Oo, kung may mga hair ka pa sa mukha, kitang-kita. Kung may eye bags ka, kitang-kita. Ngayon, wagas na wagas ang paggamit nila sa filter. Ibang-ibang ginagaganda nila. Oo, gusto ko na gano'n. Ang hirap pa, ang hirap pag-maintain. Pero ganda nyo naman. Di ba kahit walang filter? Oo, kailangan lang kami ilaw, camera, laban na. Ngayon, ang daming nangyayari. May mga But color na may picture nung time mo. Black and white pa ba? Hindi naman! Gamit black and white pa tayo noon, nung time na yun. Hindi, ako yun, 70s, black and white. Oo, 90s. Color. Colored naman ako. Ay, hindi na. O hindi na marami kang black and white Mamimili pictures. ka kung gusto mo ng black and white or colored. Pero panahon na may colored. Okay. Yes. Kung ako, sana nung panahon namin, gusto na rin din yung mga live streaming. Ikaw filter, di ba? So sana nung mga panahon na namin, tapos ngayon, sana may streamers na rin. Oo, para hindi na tayo pupunta sa mall tour. Kasi di ba, uso-uso naman yung mall tour, tapos palengke tour. Pero sa'yo nung team na. Pero masaya naman, kasi umakit kami sa Doon kayo lang nakikita eh. Hindi pa nila nararanasan yung ang stage mo, dalawang truck na 18-wheeler na pinagdikit sa gitna ng bukid. Sa lugar na walang nakakarating na television show. So yung mga tao nanonood sa'yo ganun lang. Ano baratilyo? Tapos pag sinabi nila, taga-dance entertainment yan, okay. Kahit hindi. Yung mga iba kasama namin hindi. Kung ano yung meron sila ngayon na wala kami noon. Na-wish ko sana meron ka noon. Na-wish ko meron. Masyado akong old school. Masyado akong old school na gusto kong iwan yung cellphone ko sa bahay. Trato siyang landline. Pero kung ano man yung meron sila ngayon, na sana meron kami noon, yung lawak ng information. Okay. Yung lawak ng nararating, yung information na kinaka-expose nila ngayon. How it is available now. How easy it is to search for things. Noon kasi nung panahon namin, medyo mas maliit ng konti ang mundo eh. May internet, pero hindi siya ganun kalawak. May internet na ba noon? 93 nag-umpisa. Dial-up. 93, 96. 96 sumikat yung mga social media. 93 nag-umpisa ang internet dito sa atin. Dial-up. Pero usually,
ano lang, IRC, chat room, tambayan, di ba? So, oo, tapos gagawa ka ng HTML home profile mo sa isang libreng website. Wala masyadong nagaganap. Pero kung noon, available yung treasury of information, di ang sana, dami namin din nagawa para mas maganda yung dadatnan nila. Yun lang. Pero ang dami naman yung nagawa. Madami naman. Madami kami naman, 6 na anak ko eh. Hindi ko nasali. Even na encyclopedia lang ang information. Jeremy. Alam mo dati, nag-umpisa ako. Nag-taping kami, nag-shooting kami, walang tent. Walang portalet. May maalala! Hirap namin, tapos walang stylist. Yung mga ganyan, parang ngayon, parang everybody's so spoiled. But I'm lucky that I'm getting to enjoy that right now because I'm still acting. But yung mga actors before never got to enjoy that. Diba? So, yeah, pero yung stylist, siguro it makes things easier for the artists now, especially kung tuloy-tuloy yung work. I wish I had that back then when I was busy. Yun lang. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you so much po. Next we have Mr. J. Hi po. So my question po is for Miss Carmen Soriano. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? Could you kindly repeat the question? Sorry. So sa tingin niyo po, what makes this new generation of artists unique and special? I have to apologize. I haven't worked with either one of them for years. I stopped before the pandemic. Okay, so when I was called to be on this show, the first thing I asked was, sino ba ang kasama ko? Sabi sa akin ni Monday, huwag mo nang tanungin Tita Carmen, you don't know any of them. So I apologize to these ladies and gentlemen, these kids. Since I'm the youngest one here, I don't know what to say. I don't know. The only thing I can say is that I love acting for this very reason. Alam mo, pag ikaw umaarte, it's the opposite of your true life. Yung kung ano nangyayari sa buhay mo, kung nagkakaproblema ka o pag nag-acting ka, ang sarap ng pakiramdam na ibang pagkatao ang ginagampanan mo. Kaya, sa mga batang ito, marami pa silang dadaanan. Ako, most of the people that are my ages are practically gone and they're different. Everything about them is, very well played. Katulad nga na sabi ni they have everything. But as far as I'm concerned, all of you gentlemen, ladies in the press, I am very glad to be a part that at my age, I am still working. And I'm still working. So for my second question po, so what makes Maka relatable to other generations? Let me see. When I learned that it has something to do, maybe that's the reason. I cannot say yet, but Maka is a very unusual story. They don't talk about, minsan may mga eskwelahang may music that has something to do with music. Especially the role of Romney is very unusual. Na isa siyang talagang very, and he hates being in the business, being in the, kaya nga itong pelikulang ito, I really have a feeling that people will relate to it dahil sa, ewan ko ba, nung nagda-drama kami ni Romney, sandali lang kasi yung drama namin parang sa kaya lang. But anyway, kidding aside, I cannot say, you ladies and gentlemen in the press,
show is relevant to life, relevant to music, na magugustuhan ng tao. And we will have to keep our fingers crossed that they will like the little scene that na konting exchange ko. And I pray to God that it will work for all of us. Because they're all starting their life. I'm going to the end of my life. So, for me, I'm very... So, for the last question po is, sa mga nakatrabaho niyo po ngayon po, sa pagbabalik niyo po ngayon sa acting, so what did you learn? If you notice, I was listening to all of them. They all speak English very well. They're all educated. They're very respectful, which is such an amazing thing for us in our generation now. Di ba? Kahit sa inyo, kahit sa amin, wala pa ako nakita ni isa sa kanila na wala, basta napakagalang nila. And that is such a very fortunate thing for us in our age. Kasi ako lang pinakamatanda sa kanila. Ako lang talaga. Nagtataka nga ako. I hope that somebody, except for Romney, of course, I don't know. But anyway, yan ang masasabi ko sa inyo na na-notice ko, no? The way they choose their words, the way they speak, they're very well educated. Bihira nung araw yun. Nung araw, puro Tagalog, puro no? Themselves, self-study. Kaya, as I go, I will let you know how I feel as I finish this show or as I go on. Speak to me again. Ask me. I hope I come to speak to all of you again one time after I'm done with this show. With this show. Thank you very much. Thank you so much. Yes, hi Olive. Ano yung kulat na o? Ayaw mo ba? Olive, as Livy dito sa Maka, paano ka nakaka-relate or ano yung similarities ni Livy at ni Olive or yung pagkakaiba? Good afternoon po. So first of all po, yung similarity po talaga is, si Livy po is Cebuana and I am from Cebu po talaga. Born and raised po from Cebu. So ayun po, sobrang saya po ako na ganun kasi I'm able to share how yung language po namin sa Cebu as a Bisaya po, ganyan. And yung, I think, challenging yung role na to kasi si Livy, para siya yung neglected ghost child sa family. Parang meron siyang gustong patunayan palagi. I can relate to that kasi hanggang ngayon talagang pinupurso ko yung dreams ko kasi may gusto akong patunayan sa family ko, sa sarili ko as an aspiring Cebuana. And ayun, yun yung similarities namin. But then yung differences is I think, I grew up po kasi sa very loving family. Hindi ko po na-feel yung like, neglected ako. So, through that, yung process ko po is, ayun, tanong na po ako ng tanong na, how does it feel to be a ghost child? How does it feel to be neglected? Kasi I want to relate po sa mga batang ganun yung nararamdaman. So yun po, it's a big challenge for me, but at the same time, very fun because I'm able to learn po sa mga experiences po na mga katulad po ni Livy po. Yung katabi ko, pakipaliwanag daw ang ibig sabihin mo ng ghost child. Ghost child, ano po, parang sila po yung middle child, sila po yung hindi nabibigyan ng atensyon sa family. Invisible child po sila, invisible. Naliwanagan kami. Pati co-stars mo, akala tuloy multo ka sa seryo. Kaya ba ako nag-feel? So, kumbaga parang middle child syndrome siya, yung parang tawag. Invisible child po para sa Yes, thanks for that wonderful knowledge that you shared. And pangalawa kong question, Olive, is ano yung mga ikukwento mong pinakamasaya yung moments dito, especially ng mga kapwa mo teens while taping the serye? Meron ba sa inyo medyo nagtarayan or nagsupladahan or whatever? Or friends kayo talaga lang? Ay, meron po. Sorry. Sino? Joke lang po. Hindi, joke lang po. Actually po, sobrang, at first po kasi kinakabahan ako kasi wala pa po ako nakatrabaho sa kanilang lahat. So parang intimidated po ako since bago din po ako. Pero nung nag-start na po kaming magtrabaho,
sobrang comfortable ko lang po talaga sa kanilang lahat. It's as if like magkakilala na kami before. Sobrang smooth lang po ng lahat ng pinag-uusapan namin. And yung fun times po namin sa taping, yun po yung off-cam. Yung wala na kaming magawa. Like ang dami na po namin napag-usapan kung ano na po nagagawa namin. Nag-a-acting na kami, kumakanta, sumasaya kung ano-ano na pong ginagawa namin. So, yun po yung pinaka-the best. And sobrang saya ko po na sila yun because yeah, sobrang talented, ang babait. And wala pong tarayan, wala po talaga, promise. Parang meron daw. Mabait-bait po sila lahat po. And for my final question for you for today, as a teenager ka, di ba? But as a young woman, how would you use your voice to influence the youth to become better people? Thank you for the wonderful question. Wow, pang-isip. I think po, through this movie, through our characters po talaga, ako nga sabi ko, pagbubutihin ko po talagang i-portray yung character ni Libby. Kasi ang dami po talagang learnings na makukuha, not just sa character ko, but at the same time sa mga characters po, ng mga co-actors ko. Kasi ang dami pong issues sa life na makikita niyo po dito, conflicts sa show and how we resolve it. And sana through this show, we'll be able to speak through it at maintindihan po yun ng mga manonood po natin, ma-inspire po sila lalo. And of course, not naman po sa show, with everyday life po, gusto ko pong maging kind, kagaya po ng sabi po ni Sean, I always choose to be kind at sa lahat po ng may problems, as much as possible, I can give advice, gagawin ko po talaga kasi ayun po, gusto ko na po talagang to make people's life better. Kahit kung hindi na sa akin mag-start, but to spread positivity, yun po talaga always po yung goal ko po. Thank you, Olive, and congratulations. Thank you po. Mel Gonzalez for that question. Next, we have Alan Polito. For this show, as a inspiration. Ay po, magandang hapon Sir Alan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat for making time para po ipakilala namin itong show na ito sa inyo. Ang laki po nitong sugal from everyone and especially from GMA Public Affairs to do this story. Kasi iba po siya. Siyempre ngayon po alam niyo naman na marami sa atin na nasa industriya na na hindi na alam kung ano yung formula to make a show sell. Diba? The audience is constantly changing, ibang consumption patterns sila, ibang preferences nila. Pero kami parang we had to go back sa kung ano ba yung gusto namin. So, alam niyo po yung uso-uso yung mga content na alam niyo mga Chinese na nagluluto, yung sila mismo yung mag-harvest sa bukid. Kasi generally, globally, I think we all just wanna go home. So feeling ko yun po yung core ng palabas na ito. It's your way to go home sa kung saan yung mas simple, mas tahimik, but still as colorful and interesting. So yun po yung kwento ng Maka. Ako ay lumaki po ako na public school ako nag-aaral mula kinder hanggang college. And alam ko na ang daming mga stories doon na hindi nauungkat. So ito po yung isa naming paraan para ipakilala yon. And on top of that, growing up as a panganay, pinalaki din po ako ng teleserye. So that's what I want these kids to be for the audience. Na sila yung maging ate kuya ng mga walang ate kuya. Na ma-mirror nila yung stories and struggles ng mga taong yun. Ayun, salamat. Correct me if I'm wrong, pero parang may music, din siya, di ba? Component. Can you talk about yung part na yun ng show? Hello, can you sing? Ready na ako. Tired for 3. Sabi video, okay? Yes, may music po. Kasi yung pinagmulan din, kasi ano siya, yung mismong school for the arts. And ako, I think 2 years ago, I was invited to give a film workshop sa Takurong sa Mindanao. And I found out that Lav Diaz was from that hometown. Tapos ang exciting for me na Lav Diaz came from this town. Alam mo yung akala mo tahimik lang na mundo, walang nangyari, pero it produced a very talented filmmaker. And then ako din, from my hometown naman in San Jose, Nueva Ecija, I was in high school when I realized that Nilo Broca grew up there. So pinanganak po siya sa Bicol, doon siya lumaki. And nung high school ako, bored ako sa probinsya, kasi parang walang nangyari, Kalabaw, Bukid, everyday, ganyan. So parang, paano ako magiging artist? Paano ako makakagawa ng something colorful? Pero hindi pala.
pwede kang tumitig sa seemingly blank and seemingly plain, and yet can still create the most layered, the most effective content. So yun yung pinagpumulan na kaya gusto namin mag-hard point sa art and music side. Kasi ganun parang ang dami-dami Filipinos out there na feeling nila trap sila sa mga boring na mundo nila. But still, art and music can come from those worlds. Yun po. So would you say na parang it's very inspired then of what you experience as a student, yung mga incorporate ko dito? Yes, definitely. Lalo yung mga pasaway na estudyante, ako yun. So, kaya sana marami makarelate sa mga ganyan. And last naman kasi parang it's nice to also have another youth-oriented show. Parang we don't get as many as we used to. And para sa inyo, di ba parang every generation parang may mga definitive youth-oriented programs. Para sa inyo ba, what do you think will make this one special? I think listening to the entire cast, I think ang pinaka-special element about this show is that we have teenagers from different generations. And lahat tayo nagdaan dun, we were once teenagers. So kami nga with the writers, minsan may feeling ka na ano bang paikikwento natin? When in fact, bawat isa sa kanila dito, napaka-rich ng pinanggagalingan nila. And on the surface, mukhang magkaiba kasi magkaiba yung milieu. Pero grabe din yung similarities yung pag-ibig pa rin yung pagdadaanan niya. Attention from parents, validation ng potential nila. So yun yung, I think, magiging definitive about it, that someone will really, kumbaga, uuwian yung mga main insights na yun, that is true whether kung anong generation ka man galing. Sorry, may phone-in question na. Parang, is it in any way inspired of the series Dream High? Kasi parang, she also saw some similarities. Marami actually kaming series na pinagkukuhaan, and hindi, actually even dito sa local mga series Kasi ngayon gusto naman natin kwentong Filipino pa rin talaga kwentong Filipino public school So walang one show that we are trying to emulate, pero we're coming from all the shows that made all of us when we were young, di ba? Yung nagbigay sa atin ng idea kung ano ba yung adulthood na nilook forward to natin. So yun, kung ano talaga siya, amalgamation ng lahat ng mga shows sa pinanggalingan natin. Thank you, Direk. Congratulations. Thank you. Indeed, home is where the heart is. Thank you so much, Mr. Alan Policarpio of the Philippine Daily Inquirer. Next, we have, gusto ko lang question muna bago tayo. For Dylan Menor. Then, is this your first time working with Zephanie? And how's working with Zephanie? Hello. Thank you so much. Good afternoon po everyone. My name is Dylan. Yes po, first time po actually maka-work si Zeph. And actually lahat po ng cast. And I'm very happy, and especially kay Zeph, kasi nung nag-meet kami, nung nag-start kami sa photoshoot, gano'n, parang ang saya ng pakiramdam ko kasi alam ko si Zeph, very talented siya. Halata naman. Sobrang bait, sobrang charming. And I actually, seryoso. And I actually admire her for that. Actually, na-idolize ko nga siya. Wala nga alam siya. And ayun, sobrang saya ko kasi lahat din kami, hindi lang naman si Zeph, lahat kami sobrang talented and sobrang bait and sobrang gaan makasama. Yun po. Ayan. Ano naman yung masasabi mo? Marami yung kinilig doon sa cover niyo ng Palapit. Ay! Well, syempre si Zeph nagdala nun. Natuwa ako, actually kinilig ko kasi siya yung nag-post. So sabi ko, uy, grabe pinost ako ng isang Zephanie. So, sobrang saya and ano lang yun parang it wasn't planned at all, diba? Parang biglaan. Sponty, it was very sponty. We were just singing along the stairway ng GMA. And ayun, we just decided to play a song na we both know. And ayun, ang saya ko kasi may mga siya sa social media. And may mga kinilig. And yun, nakaka-excite kasi may mga supporters din from her side and from my side. Tapos, nagsiship kami. Ayan. Continuous pa rin ba yung taping niyo sa show? And sa ngayon, ano na yung pinaka-memorable mo habang ginagawa itong show? Most memorable.
Di pa tapos eh. Pero siguro, na-enjoy ko kasi lahat ng scenes namin with, not just with Jeff, but with everyone. Siguro yung sa amin ni Jeff ulit. Then yung ano, it's seryoso. It's the tricycle. Hindi ba sabihin? May tricycle as Secret. Sana, ang ano kasi parang typical siya ng mga high school or college na asaran ng isang babae at isang lalaki. And yun, abangan niyo yun kung mapapanood niyo sa mga first episode. Thank you so much, Miss Amy. Ana, grabe, word of the day, sponty. Sponty. Or reaction daw. Anong reaction mo dun, Zev, sa sponty nyo na ginawa? Actually, just to add up something dun sa TikTok na song ko na yun, super sponty nga yun. Pero, I think more than yung sa feeling ni Dylan about it, sobrang saya ko deep inside ko. Kasi, for so long, kapag nagko-cover, ako yung nagpe-play ng guitar or someone, or nagpe-play ako for someone whenever we do a cover. And I think siya pa lang yung first time na marunong siya mag-guitar. And I really love people who know how... I love art. Okay? Who also... I love people who love what I love. Uy, puro love. So, instruments mo, ganon. Kung pag nakahanap ako ng tao na passionate din dun sa bagay na passionate ako, I really, look up to those people na look forward then to more, parang mga content creations with them. So, yes. Thank you. Anong feeling mo na parang may favor siya sa'yo? Parang wala namang... May feelings. Parang may feeling yung tinapay. Pero... Walang... I think, since first time namin po magka-work ni Dylan, I can see how he is really passionate with this project po. He's willing to work with me then, and we support each other sa mga scenes namin, which is really important for me as someone na may co-work na first time. And I think kung ano man po yung maging result nitong wonderful project na to sa friendship namin, wala pa tayo doon. Live in the present though. We see each other as good friends. And nakakatuwa kasi all of us developed that na po sa 2 or 3 taping days na we had. And what more, sa pagtapos ng show po na to, for sure, mas bonded and may mga madedevelop talaga na firm na friends. Yes, thank you so much po. And next question. Yes, I guess witness tayong lahat sa panabagong love story na aabangan nating lahat. At ito na nga, another question of course from Mr. Jojo Panaligan of Writer.ph. Go to Shanti. Hi Shanti. Nakilala ka lahat sa pagiging bida mo. Isa sa mga bida dito sa Maka. Para sa akin siguro po yung experience ko po sa Korean, katulong naman po siya dito po sa Philippines somehow kasi I work there as a singer and here I work po as an actress. So, hindi ko po alam kung paano ko siya mapagsasama or something. Pero, yung mga natutunan ko po sa Korea is yung work ethics nila na I desire and I want to apply din po here in the Philippines and I feel na makakatulong naman po. Without spoiling anything or giving away too much, palagay mo magugustuhan ng publiko yung character mo, why or when? Yun nga po eh. Actually, I was surprised na the way that the people perceive my character is a bully. Kasi the first time that I read the script, parang, tsaka yung character sketch ko rin po, hindi ko po kasi siya nakita as a bully.
So, it's up to the viewers to judge po if they think na she's a mean girl. But for me, I just really feel na she just really has her ways to, yung parang the way siya mag-react sa situations and the way siya mag-decide on things. I feel na it's just different siguro. And meron din kasi siyang mga deeper na pinagdadaanan because of that. Siguro kasi bias lang po ako sa role ko. So yeah. But it's up for the viewers to judge po if she's really a bully. Shanti, bonus question. Will you be prioritizing acting over music at this point? Sa ngayon po, dahil wala po kami masyadong schedules po sa Korea and yung members ko naman po, even if we're not doing something right now together, they're still working po and they're still doing stuff in Korea like practicing. And siguro po, we'll just juggle it. Kung may work po dito sa Philippines, dito po sa GMA, I will make time for it. And kapag nagkaroon po kami ng schedule sa Korea as a group, and kung ano man pong schedule namin as a group, hindi lang po sa Korea but in other places, we'll also make time for that. So it's a mix of both po siguro. Thanks, congratulations. Thank you po. Thank you so much, Mr. Jojo Panaligan of Writer.ph. Next question from Mr. Jimpy Anarcon of Rewind Channel. Ready ka na ba, Dylan Menor? This question is for you. Sure po. Sure po. Tanda ko na talaga. Ito na. Sa Maka, ikaw ang... Ay, hindi pala. Ayun lang. Sa Maka, ikaw ang tinaguriang crush ng bayan. Wow! In real life ba? Nakaka-relate ka ba dito? Honestly, well, nung high school, or grade school pa lang, hindi naman masyado. Hindi talaga. Going back to Kasi, ewan ko, iba pa yung itsura ko nung grade school to high school. Mukha akong totoy. Sobrang payat ko talaga. So, feel ko wala nung masyado na-attract sa akin that time. Pero, siguro nung mga senior high to college, yun na. Meron mga crushes. Ganun. Tapos may mga awards. Crush, heartthrob, maganda lang. Hindi, joke lang. Pero kasi, parang kahit may mga taong sabi na, oy, gwapo mo naman, or crush kita, or ganyan. Parang, I don't know how to react pa rin to that. I don't really look up to myself na, sobrang gwapo. Hindi ako ganun. Ewan ko, di ako ganun. Seryoso, hindi talaga yan. Tapos, parang, iisip ko na it's all about someone's character, yung personality ng tao. It's not, the looks doesn't matter that much. It may help, but it's not that. Sana all, no? Eto. Next question. If given a chance to have your own project with Zephanie, anong genre ang naiisip mo? Musical din ba? Or would you like to dive into heavy drama? Pwede mag-experiment sa heavy drama siguro. Yeah, ko magbabagay kami din pag heavy drama. Not just focus. Parang may iba naman sa mga, not just music, pero you'd focus more on, gusto ko medyo rom-com yung style, heavy drama. Romantic ako. Sa bagay kayo. Pwede, sige. I'm pretty sure nakuha na din ni Mr. Jimmy Alarcon yung answer mo. Next question would be for John Clifford. This is also from Jimmy Alarcon of Rewind Channel. John Clifford, how does it feel na... Another opportunity na magkaroon ng parang love interest kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, nabigyan din po ako ng opportunity ng Sparkle to work in Pepito Manaloto at ka-love interest ko rin po doon si Clarissa. And as an actor po, parang I feel like it's an actor's dream to be given another opportunity to portray another character. So to be the best friend of Livy po, talaga I feel super happy and I can't wait na mapanood niyo talaga yung friendship namin dito, kung paano siya nagsimula, kung paano siya mag-work. So I'm super happy and super blessed.
Lahi Rajun, basta Cebuano. Ito naman, next question. Anong mga aral ang sa tingin mong mapupulot ng mga viewers sa character mo sa serye? Siguro yung character ko dito kasi I feel like he's trying to be strong physically pero yung pinaka biggest takeaway ko sa character ko is sobrang lakas niya magmahal sa mga kaibigan niya. And syempre, para sa akin po, everyone's free to give their own interpretation of Maka, pero para sa akin, ang interpretation ko po of Maka is makakamit ko din yan. One day, parang araw, kami din po ang nasa spotlight na yan. Kasi nobody can stop you from dreaming except yourself. So, yun. Nakaka-inspire naman. Ito na nga, to finish this question and answer, may we call on Miss Eugene as, oh my gosh, there you are, Mr. Eugene, Asses of People's Journal, to say the last question. Anyway, babalik ko lang yung question for Ashley because operations na yata sa showbiz and I could see that yung potential mo will go a long way at isa ka sa mga rising stars ngayon na has more experience than your colleagues, no? At your age of 7, i-advise nyo sa mga kasama mo bilang rising artist. Ay, grabe. First of all po, in terms of acting, and there's still a lot to improve, and I think every single one of us here has a lot to offer. And based po sa working experience ko po with them, may mga natututunan din po ako sa kanila. Pero siguro po yung isang advice, grabe, nag-a-advise. Siguro yung advice ko po sa kanila is, ayun po, set your know your character very well. So kapag nasa set ka po, you know what to do, kung ano man yung nasa script or labas sa script, alam niyo po kung ano yung gagawin niyo or yung i-react niyo sa mga scenes. Yun po yung isa sa mga realization ko as time goes by na mahalaga pong gawin pag nasa set. Thank you po. Okay. My second question is, yun nga, nasabi ko kanina, I've been through 3 generations from Romnick and Maricar na naging artista ko, at saka si Charmaine. Yung parang teamwork niyo ni Marco, it's working very well. Is there a chance na pwedeng magkaroon ng bahid ng katotohanan in real life? Siguro same question for Marco later. Yes po, possible po kasi I mean, Marco is such an ideal man. I mean, madami pong nangangarap kay Marco. At I'm privileged po na makilala po siya from the start until now. And I'm also privileged to be a part of his life, to be his close friend. Pero po siguro po, si Marco na po sasagot ng tanong. So, I'm really grateful na I was given a chance to meet Ashley and of course to share a lot of memories with her po. And I feel like as of now, we are best of friends and hindi ko pa rin naman po masasabi talaga kung saan po kami dadalhin. Pero sa ngayon, we are really happy in what's happening with our career po, sa friendship namin na patuloy na mas lumalalim, of course. So, yun, hindi ko pa rin po masabi. Malalaman na lang po natin yan in the future. Okay, thank you very much and congrats. Thank you. But for spending time with us, thank you for seeing us today. We know that your time is very important, but we appreciate that you came here to accompany us and to see the trailer. Yun, kita niyo naman sa trailer pa lang. Unang araw pa lang papatay na ako. Nasa kasana ko ng truck. Please do support Maka.
We are asking you because before influencers were born, before actors came to be known, the press people were always there. So, nasa sa inyo yun. Yung pinakamalaking suporta sa inyo po magagaling. Kaya nagpapasalamat kami sa oras, sa panahon, and sa suporta na ibibigay nyo. Mga postcards on September 21, this Saturday. Mag-edit na tayo. At 4:45 in the afternoon, so please watch me. Thank you very much for being here. We appreciate you guys. To our bosses of GMA and Public Affairs, thank you so much. Thank you for making me a part of MACA. And I hope that you support our show. Sa interest nyo sa show na ito, we'll be trying a lot of new things po. Sana po ay mag-get siya ng chance sa mga puso nyo. And I think, gusto ko rin shoutout po ito sa lahat ng members. Medyo heavy po yung pinanggalingan na show, kapalit na show po ng MACA. This is something very light and mapapakita po ng lalo na ng ating mga kabataan dito yung kanilang talents. Ano, mabigyan natin din sila ng chance to show themselves and their talents. Yun lang po, maraming salamat and congratulations to all of us. I-claim na natin! Let's claim it! Hello, ayun. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng press natin and media na nagpunta po today. We really appreciate all your effort and your time. Every time na meron po kami ibabahaging bagong storya sa inyo. At syempre, gusto ko lang din pong i-take yung time na ito magpasalamat sa mga napaka-special na mga tao na nasa likod ng project na to. Syempre, GMA Public Affairs, Sparkle, Artist Center, and GMA Network. And sa mga managements po namin about isa. Maraming salamat po for trusting us and giving us the opportunity to really showcase our talent and to develop it more through this story. And again po, malapit na kaming makasama, makakantahan, at malapit na po kayong makarelate sa storya ng bawat isang kabataan na mayroong pangarap na dala sa puso nila at sabay-sabay po na makakamit yan sa MACA. This Saturday na po, first ever episode at 4:45 p.m. and directed by Derek Rod. Maraming salamat po and we claim na agad in the name of Jesus. This is a successful project. So maraming salamat po for being a part of our journey.